Hi guys, mapagpalang araw pong muli sa ating lahat. So for today's video nga po pala guys, tara samahan nyo nga po pala ako dito mag-transplant ng ating tanim na kalabasa dito po sa gilid ng aming bahay. Kung mapapansin nyo po, yung iba may tanim na kasi nung nakaraang araw po ay tinanim ko na po itong aking ibang mga kalabasa. Eventually, nung pagkatanim ko sa kanila, ito lang po yung mga nabuhay. Ayan. No, yung tinransplant ko po sila dito banda sa gilid. Ito lang po yung mga nabuhay. At yung iba namatay tulad po nito. At yung ito nawala na talaga yung niyan. So kailangan bubulungkalin po natin ulit siya and then maglalagay po tayo ng panibagong kalabasa. So itatransplant po natin yung ating tanim na kalabasa po. So daragdagan lamang po natin itong ating tanim dito. Kapag yung mga isa lang yung naitanim ko, gagawin kong dalawa, pwede ring tatlo. So hanggang doon po. So 10 pieces po itong aking itatanim na kalabasa. So binungkal ko na po sila gamit itong ating ayan. So samahan nyo ako na mag-transplant ng ating tanim na kalabasa. Alright. So ang gagawin lamang po natin, syempre kukunin natin yung ating kalabasa. Ganito po ang pagkuha, Be gentle lamang po kasi baka matamaan natin yung ugat, di ba? So baka hindi na siya tumubo. Okay? Dapat po masama natin yung ugat ng ating kalabasa para siya po ay mabuhay. Okay? So ilalagay na po natin siya dito. So kailangan gagawin natin silang dalawa o tatlo. So kukuha pa ako ng isa para dalawa. Take lang guys. Ayan. Alright, ito. Meron tayong maliit. So yan, gawin na natin tatlo. Kasi marami to eh. Hindi ko na alam kung saan ko pa itatanim tong iba pang mga seedlings ng kalabasa. So dadamihan natin, gagawin natin tigta tatlo sa kada tanim. Ayan, subok. Gagawin natin, syempre bubungkalin natin dito sa pinaka ito. Kita nyo ba? Ayan, pinaka ugat para hindi masaktan yung ating mga kalabasa. Ayan, ganito kukunin po natin siya sa ugat. Okay, alright. So yan, tanim na po natin dito. So ganun lang po yung gagawin natin. So kailangan lamang po natin itong bungkalin at kunin sa ugat dahil hindi mo pwedeng hilain to, baka kasi mamatay itong ating seedling. So dahan-dahan natin kunin, diba, yung ating seedlings na kalabasa dahil bawal yan, bawal agad-agad itong hilain. Kailangan muna nating bungkalin syempre yung lupa para sumama yung ugat. Tulad po nito, ganun lang po kadali. So kailangan natin ng pambungkal or shovel na tinatawag. Itong aking shovel, pagpasensya nyo na, medyo maliit ito. Diba? So ganun lang po. So yan, lipat din natin siya. Ganyan po. Tapos antayin nyo na lang po na lagyan ko din yung iba. So pagtapos po natin ilagay yung mga ating seedlings na kalabasa, ating tanim na seedlings na kalabasa dito po sa ating binungkal na lupa. So ang kailangan natin gawin, syempre tatakpan po o tatabunan na po natin ito ng lupa. So ganito po kung paano natin tabunan ng lupa yung ating mga seedlings. So ayan, make sure lamang po na medyo mababaw lang yung ating pagtatabunan sa ating mga seedlings na kalabasa para sila po ay makahinga. Okay po ba yun? Alright. So ganyan lang po kadali. So ang tinanim ko dito sa una ay dalawang seedlings na kalabasa. Ayan, kung mapapansin nyo, dalawa yan. Dito naman naglagay po tayo ng tatlo na seedlings na kalabasa. So yan.
Ayan, tabunan po natin ang ating lupa. Okay, alright. Ayan. So ayan po, so naitanim na po natin yung ating tree na seedlings na kalabasa. Huwag lamang po natin silang pagdikit-dikitin, dapat may spaces, no? Kasi yan, pag lumaki yan, syempre kalabasa yan, malaki yung dahon ng kalabasa. Next po tayo dito, so syempre tabunan lamang po natin ito ng panibagong lupa. Ayan. At medyo dapat mababaw lang. Kuha tayo ng ibang lupa dito. Ayan. Alright. Tapos dapat makakahinga yung ating halaman. Dapat medyo mababaw labat. Singa atapaw labat, sudalin na pangkukutan tayo na kalabasa. Yan po yung Pangasinan, no? Dapat mababaw lang po yung ating, ayan, ganyan lang. Next tayo dito. So ayan, tabunan lamang po natin ito na lupa. Alright, diba? Ganun lang po kadali pagtanim ng kalabasa. Diba? Yan lang po, hindi ko napapahabain pang video. Maraming salamat po muli sa panonood ng ating video. Thank you po and God bless us all. Pagpalain po tayo ng ating Panginoon.